Masdan mo ang mga bata ayon sa isang kanta ng Asin noong aking kabataan. Ngayong gabi, hindi lang mamasdan kundi tututukan ng emergency ang kalagayan ng mga batang may mapanganib na trabaho. Susunugin na lang ito para may benta eh. Iba-iba ang presyo niyan. Ang biling ulap po. Kasama ulit natin ang isang haligi ng GMA News and Public Affairs, si Arnold Clavio, at si Mighty Oliva, ang segment producer ng isang storya mapapanood ninyo ngayong gabi. Arnold, congrats sa 20th year mo na sa GMA. Salamat, salamat. At 12 years ka na rin sa emergency? Emergency. Okay, sa dami na nakita mong trahedya. Tumatanda na tayo. Hindi naman, wala naman sa mukha eh. Pero sa dami mo nakitang trahedya, sakit, at sakuna, hindi ka pa ba napapagod? Hindi. Dahil wala pa solusyon eh. Di ba? Yung mga kahit ano ipalabas namin, taon-taon, kada anibersaryo, pag binalikan mo, lumalala pa yung sitwasyon. Susunugin na lang ito para may benta eh. Iba-iba ang presyo niyan. Itong storya na mapapanood ngayon, no, tungkol sa child labor, meron pa bang nakasorpresa sa inyo? Sa tagal nyo nang ginagawa ito? Meron kasi akala natin yung child labor, large scale, di ba? Mga kino-over ko yun sa mga batuhan, yung mga sumisisid, ganyan. Ito kakaiba. Basta may makuha silang anumang uri ng parang tingga, sinusunog. Kami mismo, naramdaman po namin yung hirap, yung pagtitiis nila na kung gaano kakapal yung usok, kung gaano kainit yung sunog. Kami mismo hindi makahingi. At ibang klaseng usok yun, ha? Toxic? Oo. Ito yung tipong mananakit ang lalamunan mo. Sunugin lang. Tapos, pag malapit na malut, pupokoy na. Binalikan namin si Senki tapos nalaman namin na yung dati niyang pulmonya, ngayon, tuberculosis na. Kasi nga, napabayaan. Kasi nagtuloy-tuloy lang yung pagtatrabaho niya. Sa emergency, madalas nyo dinadala yung mga character o case study nyo sa doktor o sa ospital. Meron bang follow-up pagkatapos mag-ere? Parati ko sinasabi doon sa mga pamilya ng mga case study, lalo na po doon sa mga malalang case study, na yung mga case study namin na nabubuhay talaga, na gumagaling talaga, yung mga tinutulungan din yung sarili nila. Yung mga pamilya na tumutulong din para gumaling yung kamag-anak nila. Pino-follow din namin yung mga kamag-anak nila na magpursige na rin sila di ba? Sisimulan namin, tapusin nila. Yung role mo rito off-camera, no? Siyempre si Arnold yung host. Pero importante rin yung papel mo dito. Bilang producer, ano mismo yung ginagawa mo? Ako po yung humahanap ng angulo sa storya na ibibigay ng researcher. Pagkatapos, ako rin ang pumupunta sa shoot. Tsaka ako rin po ang nagsusulat at nag-edit. Humahawak ka rin ng camera minsan, siguro. Opo. Yung maliliit lang pag may kailangan ng mga... Oo, yung eksena na Action. may sumabog Ganun. dun sa storya. Sa'yo yun. Oo, kami yun. Yung muscle divers, no? Bakit napili nyo naman yung hanap buhay na yun? Kung yung isang istorya exposed sa hangin na nakakalason, ito naman, exposed din yung murang katawan nila sa pressure naman ng ilalim ng dagat. Tsaka yung panganib na pagkuha mo ng mga yamang dagat na yun, hindi naman biro din yun. Malaking hamon na siguro pag may nakapanood na matanda na may konting problema sa buhay, baka mapag-isip-isip siya, itong bata nga, hirap na hirap eh. Ako may edad na, sumusuko agad ako. Baka makakuha ng inspirasyon. So, gaano katagal pa yung programa nyo? Gaano katagal? Walang pagre-retiro siguro. Hanggat nandyan sila. Lalo yung mga bata, malapit sa puso ng emergency yan. So, nandito kami para gabayan sila at sana mabago yung direction at mabawasan na yung child labor sa Pilipinas. Maraming salamat ulit sa inyo, Arnold, Mighty. Salamat At din. congratulations. Thank you ulit. At panoorin na natin ang mga award-winning child labor story ng Emergency.
Sa gitna ng dilim, iminumulat ni Arnel ang kanyang mga mata. Maaga kasi niyang sinisimula ng araw. Hindi pa nagliliwanag ang langit, naghahanda siya para magtrabaho sa tambakan. Ang 14 na taong gulang na si Arnel, batang mangangalakal. Kinukuha niya ang mga basurang mapakikinabangan para maibenta sa mga junk shop. Kung may mataas na halaga, ang mga alambring tulad nito. Ang tanso, pabihira lang makakuha ng tanso eh. Kagaya nito, sunog na. Tatanggalin lang yan itong magkabilang dulo. Tanso na yan eh. Ito na yung pinakatanso eh. Tanso ang tawag nila sa mga kabling kinakalkal. Pero gawa raw ang mga ito sa copper, ang material na ginagamit sa mga kawat ng kuryente. Susunugin na lang ito eh, para may benta eh. Iba-iba ang presyo niyan. Mga kalakal yan. Iba-iba ang presyo niyan. At kaya lang, ang tanso, pinakamahal talaga yan. 250, 1 kilo. Marami yan ha. Maliban sa pangangalkal, madalas ding nagja-jumper o sumasampa sa mga dumadaang truck ng basura si Arnel, gaya ng ginagawa ng mga batang ito. Kapwa walang trabaho ang mga magulang ni Arnel. Siyempre, sa amin, matakot din naman sa amin yan dahil gusto namin mag-aaral ng bata. Eh, pinag-aaral naman ng bata yan, kahit siya na nag-aaral, tumutulong pa rin sa amin. Di birong hirap ang dinaranas ni Arnel sa kanyang trabaho. Yung kahoy na pinapaglagyan namin mga karton tali-tali. Pagkabuhat po, nasugatan ako. Minsan na rin siyang natetano nang sumabit ang kanyang paa sa yerong sinusunog. Peligro ang kalapit ang sinumang nagsusunog ng copper. Nasaksiyan namin ito nang obserbahan namin ang trabaho ni Arnel at kanyang mga kaibigan. Sunugin natin yan lahat. Pinagsama-sama ni Arnel ang iba't ibang copper at bakal. Halos 30 minuto raw ang itatagal ng proseso. Baso ako. Maya-maya, pumutok ang lata ng air freshener na sinunog ni na Arnel. Balid pa raw ang pagputok na ito. Pagka lalakas mga pyesa ng protein, buputok po yun. Lakas niya, pag tinamaan ka sa balat, tanggal talaga po ang balat mo. Alps tayo. Init eh. Anis, pakidala. Pagkalipas sa ilang sandali, Uy, akin yan! Akin yan! dumating ang mga mas batang magsusunog. Nakibahagi sa mga latak at tira ng naunang grupo. Tinitiis rin ng 10 taong gulang si Zenki ang init ng bagang tumutunaw sa copper at bakal na kanyang nakalkal. Sa ilalim ng init ng araw at sa ibabaw ng malawak na lupain ng basura ng Smoky Mountain. Ayon kay Zenki, hindi raw siya nahihirapan. Tinogin lang. Tapos, pag malapit na pupukay na. Naiisip lang niya habang natutunaw ang kanyang niluluto, nabubuo ang kita niya para sa araw na yon. Bakit mo binibigay sa tatay mo? Pambilog magkanan. Sa
Sa bahay, pinagtulungan ni Zenki at ng kanyang ama ang paghiwalay ng kanyang mga nakuha. Si Roberto lang ang mangangalkal ng basura sa pamilya noon. Napilitan si Zenki na pumalit sa kanyang ama nang magkaroon ito ng tuberculosis. Pag namamasura kami, sagap lahat ng usok dyan. Yung parang sunog ng mga ng tansok, mga usok, lahat yan. Ngayon si Zenki ang tumatayong tagapagtaguyo ng kanyang ama at mga kapatid. Sina Arnel at Zenki, mga batang pilit pinatatanda ng pangangailangan ng kanilang pamilya. Mga musmos na manggagawang araw-araw inilalapit ang mga sarili sa panganib. Marami pa ang katulad nila. Pero marami rin tayong magagawa para sila ay matulungan. Ginto kung kanilang ituring ang mga piraso ng copper at bakal tulad ng mga ito. Mapanganib ang proseso. Lalo pa kung ang mga nagsusunog ay mga batang katulad ni na Arnel at Zenki. Nasaksiyan namin sila sa paghahanap, pagsusunog, at pagbebenta ng kanilang mga nakitang copper at bakal. Si Arnel, hinati-hati ang kinita sa mga kasama niya sa payatas. ₱43 piso ang nakuha ng bawat isa. Panggastos din to. Saya ako. Magulang ko. Si Zenki naman, solo ang ₱45 piso na pinaghirapan. Pambili ulat po. Marami sa mga batang mangangalkal, araw-araw ring nagsusunog ng copper at bakal gaya ni na Arnel at Zenki. Gaya ng grupo ng mga batang ito, 5 taong gulang ang pinakabata at 8 taon ang pinakamatanda. Naluan doon siya ng papa niya. Sinisindihan mo na yung pamamatay. Pagkatapos, Di pinapansin ng panganib para maitawid ang gutom ng sariling pamilya. Pag ganyan ka natanso, naiiwan. Binabaliwala ang kalusugan para kumita ng pera. Hindi naman sakit ka na. Hindi naman nahirapan huminga kasi sanay na po kami eh. Nasanay man ang kanilang pang-amoy, patuloy pa rin mapipinsala ang kalusugan ng mga batang mangangalkal dahil sa mabagsik na usok na dulot ng kanilang pagsusunog. Si Ruben, hirap na hirap humugot ng hininga nang bisitahin namin sa bahay. Mga ilang taon pa lang siya. Nasa 5 taon pa lang yata sa 6. Hanggang ngayon humihiga na siya. Lalo namang pinalala ng kanyang pagsusunog ang sakit ng 12 taong gulang na si Ruben. Nahihingal po ako. Nahihilo. Hindi ko mapigilan dahil gusto rin kumita ng bata. Malap ang sarili niya. Pinakamalala ang kaso ni Ruben, pero hirap ding huminga ang mga kapatid niyang madalas niyang isama sa pagsusunog. Nakaratay man sa kama ng dahil sa sakit, iniisip pa rin ni Ruben ang trabaho. No, paano naman? Okay. Mabukas na po pag nawala. Ayon sa isang toxicologist, hindi basta-basta mawawala ang epekto ng paglanghap ng usok ng pagsusunog ng copper at bakal. Pinakita namin ang video ng pagsusunog. Ayon sa doktor, iba't ibang bakal ang sinusunog ng mga bata. Ang ilan sa mga ito ay copper, aluminum, lead, nickel at cadmium. Aside from that, meron tayong tinatawag na products of combustion kasi sinusunog yung produkto na to. So, pwedeng ma-emit yung carbon monoxide and cyanide. Ang pagsusunog at hindi ligtas sa pagdadarang ng mga ito sa apoy ay nakapipinsala sa katawan, lalo na sa mga bata.
iba't ibang organ ng katawan ang naapektuhan nito. Pinakonsulta ng emergency sina Arnel, Ruben at Zenki. Pinakinggan ang pagtibok ng kanilang puso at paghinga. Delikado yung na-expose na yan sa mga fumes, sa usok, sa mga dumi. Dahil yung mga pollutants na yan ay irritants o nakakasama sa baga natin, lalo na sa daanan ng hangin. Malinaw ang x-ray ni Arnel. Pero nagbabala pa rin ang doktor na sa araw-araw ng paglanghap ng matapang na usok, sa sakit din mauuwi ang kanyang baga. Sa x-ray naman ni Ruben, lalong nakitang malapad ang kanyang dibdib. Mukhang punong-puno ng hangin ang loob ng kanyang baga. Ang ibig sabihin niyan, nagkakaroon ng pagbabara sa daanan ng hangin dahil siya may asthma, sumisikip ang daanan ng hangin, hirap lumabas yung hangin. Kaya sa katagalan na paulit-ulit yung hika niya, malapad na yung diameter ng kanyang dibdib. Sa check-up na kumpirmang may bronchial asthma si Ruben. Sakit niya mula pagkabata na pinalala ng araw-araw niyang pagsusunog sa loob ng halos 5 taon. Ang resulta naman ng check-up ni Zenki, nalaman ng doktor na may pulmonya na siya sa kanang baga. Sina Arnel, Ruben at Zenki ay ilan lang sa napakaraming batang nagtatrabaho sa Payatas at Smoky Mountain. Sa Payatas, walang talaan na kung ilan ang mga batang nagtatrabaho. Sa Smoky Mountain, tinatayang may 500 hanggang 1,000. Sa buong bansa, tinatayang may 4 na milyong child laborer. May batas na pumoprotekta sa mga bata para mapigilan ang child labor. Ang Republic Act 9231. Pinagbabawal ang mga bata sa hazardous working conditions, kung saan may mga prosesong may apoy, delikado mga kemikal at matinding init. Pinakamataas ang 5 milyong pisong multa at parusa ng 20 taong pagkakakulong sa mga lalabag sa batas. Ayon sa Department of Social Welfare and Development o DSWD, hindi naman daw nagkukulang ang gobyerno sa pagkilos para matulungan ang mga bata. Makikipag-ugnayan aming uutusan ng aming director sa National Capital Region na alamin at tukuyin kaagad sa pamamagitan din ng iyong tulong. Pakukuha namin yung exact location at site nila. Hindi sila para hulihin kung hindi para tulungan. Bago matapos dapat itong linggong ito na papasok, ay meron ng kaukulang aksyon. Hindi lang gobyerno ang maaaring tumulong sa mga batang mangangalkal. Sa Smoky Mountain, 3 taon nang tinataguyod ang Philippine Christian Foundation ang kapakanan ng mga mahihirap na namamasura. Sa pagipagtulungan sa kanila, binigyan namin ng livelihood seminar ang mga magulang ng mga batang nagsusunog. Isang paraan para mapatigil ang pagtatrabaho ng mga bata ay kung kikilos ang mismo nilang mga magulang. Hindi madaling mapigil ang child labor. Ngunit hindi ibig sabihin nito ay hindi na tayo aaksyon. Sa pagsusunog ng mga bata ng copper at bakal, unti-unting nasisira ang kanilang kalusugan. Sana'y makiramay tayo sa pagtataguyod ng kanilang kapakanan. Makiisa tayo sa mga individual at grupong kumikilos na mailayo sila sa mapanganib na mundong kanilang ginagalawan. Napaliligiran ng tubig ang mga bahay dito sa Navotas. Kaya sa dagat nakasentro ang buhay ng mga residente. Marami sa mga residente dito, mananahong o maninisid ng tahong. Sa ilalim ng mga kawahing ito, dumidikit at lumalaki ang mga tahong. Dito nakilala ng emergency sina George, Brian at Joel, mga menor de edad na mananahong. 13 anyos si Brian at Joel, samantalang 12 anyos naman si George. Sinamahan namin sila sa paninisid. Maingat nilang inihanda ang kanilang mga gamit. Goggles para makakita sa ilalim ng dagat. Net na lalagyan ng tahong. Kahoy sa paa na magsisilbing palikpik nila. At isang hose.
Nakakonekta ito sa makina sa bangka. Ito raw ang magsusupply ng hangin sa kanila habang sumisisid. Kompresor o kumpisor ang tawag nila dito. Sinamahan kami ng Special Operations Group ng Philippine Coast Guard para obserbahan at kunan ng video ang mga maninisid. Baulan noong mga panahong iyon, pero ang mga bata walang inaksayang panahon. Sunod-sunod silang sumisid. Malabo ang tubig. Marami kasing basurang nakalutang sa dagat. Hindi lang sa itaas, ano, yung plastic, hindi lang sa itaas yan. Pag bumababa ka, kita mo dark. You only have a visibility of almost 1 meter. Sa ilalim, kanya-kanyang posisyon sa mga poste ng kawayan ang mga bata. Pumailalim sila hanggang 25 talampakan. Isa-isa nilang tinanggalang nakadikit na mga tahog sa kawayan. Pagkalipas ng kalating oras, umahon na ang mga bata at dala ang kanilang ani. Pagsampa sa bangka, nanginginig sa lamig ang kanilang mga munting katawan. Si Brian, nasugatan pa habang kumukuha ng tahong. Pero normal lang daw ito sa kanilang trabaho. Hindi pinansin ng mga bata ang lamig. Ipinagpatuloy pa nilang pagtrabaho. Isa-isa nilang tinanggal ang mga batong nakadikit sa tahong. Maya-maya, nagpunta na ang grupo sa palengke para ibenta ang kanilang mga naaning tahong. Sa palengke ng Nabotas, ibinababa ng mga bata ang nakuhang tahong. Para magkahiwa-hiwalay. Umabot sa 150 pesos ang halaga ng nakuha nilang tahong. Paghahati-hatian nila ito. Malaking tulong daw ito sa kanilang pamilya. Sa tagal na nila bilang mananahong, masasabing eksperto na ang mga bata. Pero ayon sa Special Operations Group ng Coast Guard, delikadong trabaho ito at hindi dapat ginagawa, lalo na ng mga bata. Huka-huka divers kung tawagin nila ang mga mangingisdang gumagamit ng kompresor. Nabahala sila sa kalagayan ng mga bata habang sumisisid. Hazard din kasi pag nasa ilalim ka na, nag-chill ka, hindi na maganda yung intake mo ng oxygen. Magkakaroon ka sila ng oxygen deficiency, nakakahilo rin yon. Ibinakita rin ng emergency sa hyperbaric doctor ng Coast Guard ang paraan ng pagsisid ng mga bata. Siya ang espesyalista sa sakit ng maninisid. Kinumpirma niyang malaki ang panganib na kinaaharap ng mga ito. Diretso raw kasi sa baga ang maraming hangin na sinusupply nito sa katawan. They only put yung compressor anywhere, di ba? Yung sa bangka, ganyan. So, yung pollution around, yun eh. Lalo na yung motor ng bangka. So, di ba, wala namang puting usok nun. So, yun na mismo, yun yung pollutant na pwedeng na-introduce mo sa compressor na nasisip-sip naman ng mga divers. At mas delikado pa sa musmos na katawan ni na Brian, George at Joel ang kanilang trabaho. Habang tumatagal, naiipon ang hindi napapansing epekto nito sa kanilang kalusugan. Nare-retard din ang growth nila. Early pollutants na mapasok sa katawan mo will definitely retard yung growth ng mga cells mo sa body. At hindi lang baga ang naapektuhan. Pumapasok rin sa ugat ang hangin kaya nagkakaroon ng bubble sa loob ng katawan. Dulot ito ng pressure sa ilalim ng tubig. Yung bubbles na yun is yung from gas na naging liquid na nagpasok sa bloodstream mo. And then, as you ascend, dapat nagkakaroon siya, nare-recompress yan eh. Lumalaki yung bubbles doon, pag nag-a-ascend ka, liliit siya. Maaari humantong sa pagkaparalisa, oras na lumala ang kalagayan ng isang maninisid. At kung hindi maaagapan, maaari humantong ang lahat sa kamatayan. Hindi batin ni na Brian, Joel at George ang peligrong hinaharap nila tuwing nagtatrabaho sila para kumuha ng tahong. Ang mahalaga sa kanila, kumita ng pera, kung hindi, magugutom ang kanilang pamilya. Mangingisda ang tatay ni George. Natuto siyang sumisid dahil madalas siyang isama ng ama niya sa laot. Dahil kinailangan na niyang magtrabaho, huminto siya sa pag-aaral at naging mananahong. Nakikita ko po tatay ko na naghihirap, kaya pa ako umistop sa pag-aaral para po makatulong ako. Si Joel naman, dating tagalinis lang ng tahong. Sa kagustuhang kumita ng mas malaki, tinuruan niya ang sariling sumisid. Kaya po ako natuto mag-compressor dahil pag hindi sila sumisisid, pinagsasanayan ko po.
Tulad ni George, tumigil na rin siya sa pag-aaral. Si Brian gustuhin mang mag-aral, hindi kayang tustusan ng kanyang pamilya. Kaya't napilitan siya maging mananahong, tulad din ng kanyang ama. Para po makatulong sa magulang ko po. Sa kabila ng nakambang panganib, patuloy pa rin sa pananahong ang mga bata dito sa Navotas. Gaano na kaya katindi ang epekto ng kanilang hanap buhay sa mura nilang mga katawan? Mananahong sa Navotas. Gamit nila sa paghinga sa ilalim ng tubig, compressor machine, na ayon sa mga eksperto ay may dulot na peligro. Para malaman ang naging epekto na ng kanilang trabaho sa katawan ni na Brian, Joel at George, dinala namin sila kay Dr. Escarilla ng Philippine Coast Guard para ipa-check up. Hindi mo malala. Pero, Ayun na, yun na yung sintomas. oo, yun ang sintomas doon. Pag Na pagka panay-panay pa ang gamit niya doon, tapos hindi niya na, hindi. Kasi ang delikado po kasi dyan sa trabaho niya, okay lang sana kung yung magtagal siya sa malalim, isang beses, isang araw. Pero definitely, yung paggamit ng compressor mismo is hindi na maganda yun. Dahil unang-una ang nasisip-sip is contaminated na eh. Kinumpirma ng doktor ang nadaramang pagkahilo matapos sumisi ng mga bata, indikasyon ng may namumuunang nitrogen sa loob ng katawan. Dang examinin rin ang tenga ni George, nakitang may infeksyon na ito. Bunso nito ng 3 taon niyang paninisid. Binigyan ng oxygen si Brian, George at Joel. Pero dahil sa mas maraming manifestasyon ng sakit si George, binabuti ni Dr. Escarilla na ipasok na siya sa recompression chamber. Principle behind using recompression chamber is yung mapalitan, ma-re-oxygenate ang body. Pressure sa loob ng chamber ay tulad din ng sa ilalim ng tubig. Kaya pagpasok dito ni George, ang naramdaman niya ay parang sumisid siya ng 20 talampakan. Sa loob ng chamber, nabigyan ng oxygen ang buong katawan ni George para unti-unting matanggal ang nitrogen na naipon sa kanyang katawan. 1.5 oras siyang nanatili sa loob ng chamber. Pagkatapos nito, nagkaroon ng pagbabago sa kalagayan ni George. Kanina, masyadong nakikiliti ito. Ibig sabihin parang hypersensitive siya. Ito namang kabila, hindi masyado nakakaramdam. So ngayon sabi niya, nabawasan na yung parang nakikiliti dito, nakakaramdam na ito. Ayon kay Doc, swerte si George dahil hindi pa siya napaparalisa. Gayunman kahit nagamot na si George, maaari pa rin lumala ang kalagayan niya kung magpapatuloy pa rin siya sa paninisid. Si Joel at Brian naman, hindi pa grabe ang kalagayan. Wala naman actually indication for them na mag-undergo ng recompression treatment. No? Kasi wala pang manifestation. Ang Department of Labor and Employment nagulat nang ipaalam namin sa kanilang may mga minor de edad na mananahong sa Navotas. Well, this is the first time that we heard that there is such thing na nagumawa ng tahong. Although prior to this noon pa, I'm private na merong mga batang involved sa deep sea fishing o amin. Natigil na to. Pero this is something new and we have to look into this matter. Nang putahan ng emergency ang Department of Social Welfare and Development ng Navotas, nakapagtataka rin hindi nila alam na may mga batang mananahong sa kanilang nasasakupan. Actually, na-surprise ako kasi I know na may mga bata tayo na nagtatrabaho in Fishport, but yung mga bata na mismo nagtatrabaho sa tahungan, first time kong na-encounter yung information na gano'n. Kaya hiningi ng emergency ang pangako mula sa mga ahensyang ito ng gobyerno para makabawi sila sa kawalan nila ng kaalaman sa nangyayari sa pamamagitan ng kanilang pag-aksyon sa sitwasyon. Matagal nang may mga batang mananahong sa Navotas. Marami na rin sila ngayon. Pero ang nakababahala, tila wala pa ring impormasyon dito ang mga ahensyang dapat ay nangangalaga sa mga batang ito. Marami ba ang tulad ni Joel, Brian at George? Sumisisid sa panganib para mabuhay. Karaniwan na ang ganitong kalagayan ng mga batang Pilipino. Kaya halos hindi na ito pinapansin ng gobyerno man o ordinaryong mamamayan. Nariyan ang emergency at iba pang programa ng public affairs para maghatid ng simpleng mensahe. Masdan natin ang mga bata at umaksyon. Ako po si Howie Severino at ito ang Sine Totoo. Magandang gabi sa inyong lahat.